Amen. Purihin ang Panginoon mga kapatid sa magandang awitin na inihandog ng ating mga kabataan na nagmumula sa Alapan Group. Si Brother Theo at Sister Leah. At ipagpatuloy natin yung prayer na yan kasi alam naman natin na maraming hadlang sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ngunit, greater is He that is in you than he that is in the world. So yan ang panghawakan natin. Yan ang ipagpe-pray natin at the end of this earth's history, sama-sama tayo sa ating Panginoon Jesus. So yan ang ating patuloy na panalangin at habang tayo gumaganyan, ay patuloy din tayo nag-aaral upang makilala natin ang lubusan ng ating pinaglilingkuran. Alam natin kung sino siya para pagdating niya, mas exciting na kilala natin yung ating sasalubungin. Yung susundo sa atin. Mahirap kasi magsundo sa mga taong hindi natin kakilala. So napakaganda ng isang awitin. Salamat sa inyong lahat at salamat purihin ng Panginoon na tayo ay patuloy na pinagbigyan niya ng pagkakataon mag-aral at least sa isang buong linggo, no? Pang-5 na ngayon. Sir Nico, napakabilis lang. Pero purihin ng Panginoon na bibigyan niya tayo ng bakasyon for 1,000 years at pagkatapos niyan, bababa dito sa lupa. Patuloy pa rin tayong mag-aaral. Si Jesus na ngayon ang ating main speaker. Siya pa rin yung special number. Wow, grabe. So, Amen. sa pag-umpisa mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama naming banal, mula kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong dakila at makapangyarihang pangalan sa inyong kabutihan, sa inyong biyaya, gabay, lahat ng pagpapalang inyong pinagkaloob sa amin. Magandang kalusugan at higit sa lahat sa tinapay ng buhay na inyong patuloy pinagkakaloob sa amin. Lalong-lalo na yung katotohanan na kami ay inyong pinapalago sa biyaya at karunungan ng Panginoon Jesus. Muli namin kinikilala ang presensya ng Banal na Espiritu na siyang patuloy maggabay, magbukas ng aming mga pag-unawa upang ang katotohanan, liwanag, kapangyarihan ng inyong banal na salita ay aming maunawaan, maranasan at maging patotoo sa aming buhay para sa inyong kaluwalhatian at ikaliligtas ng marami pang kaluluwa. Itong aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, so nandito na ngayon. Makita natin mga kapatid yung progression ng message ng Panginoon sa Laodicean, as much as talagang punit na yung pagkakilala natin sa Laodicean na ito ay malahininga, pero napag-aralan natin ang pagiging malahininga ay hindi tungkol sa temperatura ng tubig. Kung hindi ito ay pinagmumulan, source of our works. Kasi ang issue dito ay I know thy works. So in-address ng Panginoon ang iglesyang ito, the last church of the 7 churches. Iisa lang ang church, pero iba't iba ang time at iba-iba ang kalagayan. Ngayon, mapalad tayo kasi kasama tayo dito ngayon sa Laodicea, the last church. Kumambyo siya sa last generation of Christians. So in-address niya, sinabi niya yung problema na tayo ay nadaya ng ating sariling evaluation. Kaya pinayuhan niya tayo, counseled, hindi advice, counseled mga kapatid, at sinaway niya tayo. Ngayon, sa magitan ng kanyang biyaya at patuloy na pagsusumamo ng banal na espiritu, tayo ngayon ay inalok niya na magbalik loob, hindi mula sa ating kasalanan kasi converted na tayo, kung hindi turn around from our own evaluation to Christ evaluation, from our self-religious righteousness into Christ righteousness. And by His grace, binuksan natin yung pinto ng ating puso, pinahintulutan natin siya na siya ngayon ang mamuhay, siya ang gumawa sa atin. At tayo, by the grace of God, na nagumpay sa pangalan natin, Panginoon Jesus, dahil ang ating tagumpay is not something we achieve, it is something we receive. At kahapon na pag-aralan natin yung selyo ng Panginoon. Yung name of God is the law of God, and that is Jesus Christ. At syempre, specifically, anong tanda na meron tayong selyo ng Panginoon? Doon yung Sabbath ng Panginoon, the Sabbath day of the Lord. At ngayong gabi, pag-aaralan naman natin. Hindi natin ito kayang tanggapin na basta-basta. Pero dahil ito yung totoo, tanggapin na lang natin sa pamamagitan ng pananampalataya na tayo ay
i-declare ng Panginoon that Laodicean is faultless. Wow. Sabi, no? So, kagabi na i-link natin yung Laodicean, sila ito yung 144,000. Ito yung part 2 ng ating pag-aaral, no? Yung meaning at characteristics ng Laodicean, meaning remnant, part 2. Ngayon, gusto ko lang banggitin bago ko makalimutan ito. Laodicean message is the three angels message, which is the everlasting gospel, Christ our righteousness or justification by faith. Iisa yan. Sa Tagalog, pag-aaring ganap sa magitan ng pananampalataya. Bisaya, pagkamatarong pinaagi sa pagtuo, or ang pagkamatarong ni Kristo. Itong message na ito, this is the sealing message. It is the message that will prepare the people, magpe-prepare sa atin, maghanda sa atin in the last days, the great time of trouble, and the glorious coming of Jesus Christ. Nakita nyo? So, napakahalaga niyan mga kapatid. Ngayon, ulitin natin, dito sa Matthew 24, sa Olivet Discourse ni Jesus, binanggit niya, prinophisy niya na bago matapos ang kasaysayan ng sanlibutan ito, ang ebanghelyo, ang mabuting balita, ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan sa lahat ng tatanggap, mabuting balita ng kanyang kaharian, ay ipangangaral sa buong sanlibutan upang ipagpapatotoo. So hindi lang ito natatapos sa pangangaral, kung hindi ito ay mararanasan din. Ano? Imputed righteousness, that's the message. And then imparted righteousness is the experience of receiving that message. So the gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness, then shall the end will come. So yung everlasting gospel sa three angels message, ito yung gospel to be witnessed. So itong 144,000, itong Laodicean that will be overcomers. And by the grace of God, ito na yung experience natin ngayon. Sa kabila ng mga trials, mga pagsubok sa buhay, meron na tayong tagumpay. So our fight, the fight of faith is to maintain the victory that we have already in Jesus Christ. Hindi upang tayo ay magiging matagumpay sa ating sarili. Kung hindi, maranasan natin individually as well as corporately as a church na tumugon sa katok ng ating Panginoon Hesus, maranasan natin ang kanyang tagumpay. Ngayon, pag mangyari na ito, na ito ay na-i-demonstrate na yung everlasting gospel sa buhay ng mga mananampalataya worldwide, kaya nga worldwide tayo as a church, di ba? Pag natupad na yan, mangyayari dito, ang bawat tao na dumating sa tamang edad ng pag-iisip, na meron silang sarili nilang pag-iisip, decision sila, either for Christ or for the enemy. Pero sa mga preaching natin, alam na natin kung anong nandyan sa kaaway, kaya dito na tayo kay Kristo. I-encourage talaga natin ang mga kapatid, kung sino man na pag-Bible studyhan natin, i-reach out natin, na dito lamang tayo kay Kristo. Ano, dahil doon sa kaaway, walang buhay doon. Gigibain, sisirain lang. Ang panukala ng Panginoon ay lahat ay maligtas. Kaya doon sa kanta kanina, tayong lahat ay makauwi. Pero ang magpapauwi sa atin, ang ating Panginoon Hesus, sa pamamagitan ng pagkarinig, pagtanggap, pagdanas, at pagbahagi ng mensaheng ito. So sa panahon ito, pag nangyari yung Matthew 24 verse 14, ang buong sanlibutan ay mahahati sa dalawa. Dalawa lang. Iba't iba ang pag-describe ng Bible nito sa paghati ng mga tao. Believers, unbelievers. Yung sheep, and goats. Yung tupa at mga kambing. O kaya yung mga taong nagtayo ng kanilang pananampalataya, ng kanilang bahay doon sa bato ng ating kaligtasan, Christ our righteousness.
O kaya nanatili sila doon sa kanilang sariling relihiyon, sariling prinsipyo, sariling pamamaraan at pamamahala sa kanilang buhay. Di ba? O kaya, yung merong tatak ng Diyos na pag-aralan natin kahapon, the seal of God is the name of God, and that name of God is the law of God, and that is Jesus Christ. At yan ay naipapahayag sa pagtanggap natin at pangingilin at pagpapasok sa kanyang kapahingahan, the Sabbath rest of God. So merong yung tumanggap ng selyo ng Panginoon at merong tatak ng halimaw. Yan. At meron pa, wheat, tear, trigo, tsaka yung, hindi ko alam sa Tagalog yung tear. Basta wheat and tear. Ngayon, ang ibig sabihin nito, yung mga taong lubusang nagpasakop sa Panginoon sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pamahalaan, sa kanyang kapangyarihan, at yung mga taong nakarinig, nakakita ng Ebanghelyo, ngunit pinilit nilang hindi tanggapin kagaya ng panahon ni Noah. Ano? For 120 years. Ngayon, dahil sa paghahati nito, itong pagtatapos, pagsasara ng kasaysayan ng sanlibutan ito yung final showdown, ito yung great time of trouble or battle of Armageddon. Na nag-umpisa ito doon sa langit nung si Lucifer na bilang leader ng mga anghel na pinagkatiwalaan ng Diyos, siya ay nagrebelde laban kay Kristo kasi gusto niyang i-take over ang kaharian ng Diyos. Ano? So, doon nag-umpisa itong malaking tunggalian. Kahit hindi tayo mag-engage sa malaking tunggalian ito, ulitin ko, kahit hindi tayo mag-engage, tayo ay involved. Sa ayaw natin o hindi, involved talaga tayo doon. Kaya, dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa kabila ng niyurakan ng kaaway ang mensaheng ito, ibinalik niya, binuhay, binangon, revive muli after the great disappointment of 1844. At ito ay ginawa niya sa pamamagitan ng pagtayo niya ng tinatawag na little flock, small group, na tinatawag na Advent Movement. At ngayon, nandito na tayo sa Seventh-day Adventist Church. Meron tayong solemn, divine commission na pinagkaloob, pinagkatiwala ng Panginoon. So, this final showdown, ang malaking display ng kapangyarihan ng Diyos, the everlasting gospel, ay mangyayari ito mismo sa bayan ng Diyos, sa tao ng Diyos, the last generation of Christians, and those who doon sa papanig kay Satanas, yung ayaw nila sa Panginoon. Kasi talagang deceived talaga sila. So ang prayer natin na sa kabila niyan, dahil mas makapangyarihan ng Panginoon, lubusan tayo magpasakop sa Kanya. Ano? So, napakahalaga na malaman natin itong the everlasting gospel, the three angels message, Christ our righteousness, Laodicean message. Kaya binigay ito ng Panginoon kasi yung Laodicea, masyado na nagtiwala sa kanilang religious activities and membership na busy gumawa para sa Diyos, kagaya ng mga Pariseo noon at kasama dyan si Saul, na una iniisip niya na kahit pinapatay niya yung mga believers ni Kristo, iniisip nila na naglilingkod pa rin sila sa Panginoon. Kita niyo mga kapatid? So, huwag na tayo magpadaya kasi lahat pinainom na ng Babylonia ng kanyang maling doktrina, ng kanyang alak. Ano? Ngayon, merong mga mananatili dito sa word. Ang word ng Bible dito tinatawag na remnant o yung nanatiling tapat sa Panginoon. Ngayon, tayo yung remnant natin, karamihan ng pagbigay natin ng mensahe ng remnant ay laging nandiyan sa kukunin ang meaning sa dictionary. Dito tayo kukuha ng meaning sa Bible. Ang meaning ng remnant, sila yung patuloy na tapat sa Panginoon at sila ang napakahalaga. Meron silang special participation sa Panginoon. Hindi dahil meron silang qualification sa kanilang sarili, kung hindi kung anong ginawa ng Panginoon sa kanila at paano sila tumugon sa gawain ng Panginoon.
Yung ating pagtugon sa Panginoon, walang credit yon, walang puri. Yun ay bunga, resulta. God is the proactive and we are the reactive. Okay, walang ka-credit sa atin. So aking panalangin na tayong lahat ay naniniwala na kasama tayo dito in the name of Jesus Christ and in the presence of the Holy Spirit. So kahapon, pinag-aralan natin yung first part ng 144,000 sa chapter 7 in the context of the seven seals. Ngayon naman, pag-aaralan naman natin yung 144,000 in the context of the everlasting gospel, the three angels message. So magpo-focus tayo ngayon sa Revelation chapter 14 verses 1 to 5. Revelation chapter 14 verses 1 to 5. Nakita nyo na ito, yung pattern, wag nyo kakalimutan yung narinig at nakita. Dito, tingnan nyo kung nasaan sila ngayon. And I looked and lo, a lamb stood on Mount Zion. Itong Mount Zion, o ulitin ko, pag merong tumayo sa bundok, ang ibig sabihin yan, kasi ito, may gera dito mga kapatid, baka sabihin nyo, maraming tumatayo sa bundok, hindi naman sumisigaw. Baka yung sinisigaw, doon sa kapitbahay sa kabilang bundok, isa uli na yung kaldero na hiniram. Dito may announcement ang Panginoon, ang kordero ng Diyos, na siya ay nanagumpay, at kasama niya doon sa bundok na yon ay ang 144,000. Nakita nyo? Ano ang meron itong 144,000? Father's name. His name and his father's name. Saan nakasulat? Sa forehead. Dito sa noo. Spiritual ito mga kapatid, hindi ito literal. So, and I heard a voice from heaven as the voice of many waters. And as a voice of the great thunder, hindi na muna tayo mag-focus dito ngayon. I heard of the voice of the harpers harping with their harps. And they sang as it were a new song before the throne. Oh, umawit sila. Sinong umawit dito? 144,000. Saan? Doon sa luklukan ng Diyos. And before the beasts and the elders. And no man could learn that song but the 144,000 which were redeemed from the earth. May background na tayo mga kapatid. Itong 144,000 ay tinubos mula sa lupa. At paano nangyari ito? Diba? Saan mangyayari yung Great Tribulation? Siyempre dito sa lupa. Mga kapatid, wag nating ilimit itong 144,000 sa salvation. Ito ay privilege. Ulitin ko. Kasi maraming maliligtas, hindi lang yung 144,000. Pag mayroong mga tao magbigay sa inyong Bible study na sila yung 144,000 at pag hindi ka naka-join sa 144,000, hindi ka maliligtas o hindi ka pupunta ng langit, huwag ninyong tanggapin yan mga kapatid. Ano? Konsultahin muna natin yung lingkod ng Diyos dito sa Revelation chapter 7 verse 2 yung pagtatatak. Seal is a sealing into truth. Anong truth ito? The truth as it is in Christ, the everlasting gospel, Christ our righteousness. Just as soon as the people of God are sealed in their foreheads, it is not any seal or mark that can be seen. Spiritual ito mga kapatid, decision making yan sa loob. But settling into the truth both intellectually, meaning nag-aaral din tayo. Siyempre ang teacher natin ng Holy Spirit. Both intellectually and spiritually. So they cannot be moved. Just as soon as God's people are sealed and prepared for the shaking, it will come. Indeed, tingnan niyo mga kapatid kung kailan nangyari ito. Sinulat niya ito noong 1902. Nangyari itong message, the sealing message of the everlasting gospel of Christ our righteousness, 1888 doon sa Minneapolis General Conference. Okay? It has begun already. Ang anong began? Ano ang nag-umpisa? Yung sealing message. Christ our righteousness. It has begun already. The judgment of God are now upon the land. Yung land dito, yung Amerika. The time na preskong-presko talaga yung pagka-organize ng church, 1863. Tapos binigyan ng Panginoon ng 1888 yung message. God gave us a warning.
that we may know what is to come. So tanda natin mga kapatid, the everlasting gospel, Christ our righteousness, justification by faith, that is the sealing message. And that sealing message is to settle the truth intellectually and spiritually. Ngayon, may nabanggit doon na yung 144,000 ay kumanta sila ng bagong kanta sa harap ng apat na ng mga beasts. Anong beast ito na nandun sa Revelation? Tingnan natin, no? Revelation 4:7. The first living creature was like a lion. The second was like an ox. The third face like a man. And the fourth was like a flying eagle. Lahat nga ng nangyayari dito at pahayag sa New Testament, galing yan doon ay sulat na sa Old Testament. Saan galing ito? Saan hango ito? Ezekiel chapter 10 verse 4. Each of the cherubim had 4 faces. Grabe, no? The face was that of a cherub, which is in Hebrew an ox. Okay. And the second, the face of a man. And the third face, like a face of a lion. And the fourth face of an eagle. Ayan, lion. So doon sa Revelation, lion, ox, man, and flying eagle. Shortcut lang muna ito mga kapatid kasi hindi naman itong study natin. Isang study pa rin ito, itong 4 beasts na ito. Pero ito yung kinakatawan. Remember, Revelation is symbolic message. Anong symbol ito? The 4 faces, ito ay nagsisimbolo o nagkakatawan sa 4 na bahagi ng gawain ni Kristo sa pagliligtas sa atin. Okay? Number 1, lion. Ano itong lion? Lion is kingship and sovereignty. Hindi siya intimidated, hindi siya takot, hindi siya nanginginig. He's not intimidated with sin, with temptation, or worldly pleasures. Lahat ng i-offer ni Satanas, sige, sambahin mo ako para sa iyo na lahat ng sanlibutan. He doesn't say anything about that because Jesus knows that everything in this world is his property. He created it. Pero yung authority na binigay niya kay Adam para mangasiwa, inagaw ni Satanas. Kaya sabi ni Jesus, wag mong tuksoin ang iyong Panginoon. Kasi yung ibibigay mo sa akin, hindi yan sa iyo. Sa akin yan. So, the kingship, the Christ being a lion, Christ is a sovereign king and God, not intimidated with sin. So Christ as an ox, he is our sacrifice. He is our sin bearer, willing to sacrifice, to help and serve others by serving, by humbling himself to be the servant of the Father. At sino pag naglilingkuran niya? Tayo. Okay, face of a man, that's the Savior. He is our actual representative. Big kuya. Siya yung pinakakuya natin. So, Jesus lived and behaved himself like a normal being, but by nature, he is the Son of God. His life is original, unborrowed, and derived. Now, through the message of the everlasting gospel, we accepted Jesus Christ. No? Ngayon, sino yung Jesus na nabubuhay sa atin na dinadala ng banal na Espiritu? The glorified, resurrected Jesus Christ. Kaya greater is He that is in you than he that is in the world. Natin mga kapatid. Okay, tuloy tayo dito sa Revelation chapter 14. Pero ito pang-4, yung eagle, ibig sabihin niyan dominance. No? Pag ina-atake sila kung sinong gustong umatake sa kanila, yung mga uwak, lilipad sila ng mataas, hindi sila lalaban. Lilipad sila ng mataas kasi yung mga ibang mga ibon na gusto silang atakihin, hindi kaya yung pinakamataas, mawawala na ng hangin yung mga mag-aatake. So dominance and victory, maintain ng eagle yung kanyang victory. He's not allowing anything to suppress. Hindi siya tatanggap ng puri at hindi rin siya kayang i-persecute. Pag may mag-persecute sa kanya, nandyan lang siya. Tingnan mo si Jesus kahit kung anong gawin sa kanya, hindi siya nagre-react para mag-retaliate, para gumanti. Kasi alam niya na siya ang may control ng lahat. Okay? So, that's the 4 beasts. Yung 4 beasts na nandun sa luklukan is the representation of Christ, 4 phases of His saving activity. Okay, mga kapatid, balik tayo ng Revelation chapter 14, verses 1 to 5. Pupunta na tayo dito ngayon sa verse 3. And they sang as it were a new song. Yan ang topic natin bukas mga kapatid. Yan yung last topic natin bukas. The new song.
before the throne. Ibig sabihin sa langit na ito. And before the four beasts. And the elders, and no man could learn that song, but the 144,000 which were redeemed from the earth. So ngayon, yung tinatawag dito na no man, liliwanagin natin ito, no one could learn that song means none of the others saved. Ulitin ko, yung 144,000 is not about salvation, it's a privilege. Marami pang mga maliligtas, hindi lang yung 144,000. Kaya lang sila yung naka-experience ng Great Tribulation at sila ay naging matagumpay through the power of God's grace, the power of the gospel. Talagang sinakabuhayan nila, tumayo sila sa prinsipyo, kagaya na Shadrach, Meshach, Abednego at ni Daniel sa leon. Shadrach, Meshach, Abednego kahit sunugin sila. So, mga preview yan na mangyayari dito sa spiritual Israel ngayon. Ang kalaban natin ngayon ay spiritual Babylon. So, none of the other saved could sing this song except the 144,000. No one tumutukoy sa rest of the saved. Titiyakin natin ito mga kapatid na salvation is not limited to 144,000. Yung mga elders, hindi sila makakanta. Yung mga beasts, hindi sila makakanta. No other person could sing it except the 144,000 which were or who were redeemed from the earth. Okay? So, yan. Maliwanag na sa atin ito mga kapatid, ano? Ngayon, nakita niyo yung 144,000 which were redeemed from the earth? Naalala niyo yung study natin kahapon? Tingnan natin, Revelation 7, 13, and 14. Kasi nako-confuse tayo na iba yung great multitude sa 144,000. Yung 144,000, narinig yun ni John kasi dito sa lupa, hindi niya naman makita lahat eh. Pero pinarinig sa kanya ng Panginoon. Pero pagdating doon sa langit, sama-sama na sila nagpupuri sa Diyos. At sa Kordero, sama-sama sila. Pero walang makabilang kasi sa dami nila. Galing sila sa iba't ibang lugar. So isang elder nagtanong, sino itong mga to at meron silang damit na puti? Saan sila galing? Ang sagot sa kanya, Sir, you know? And he said to me, these are the ones who came out from the Great Tribulation. Wala namang Great Tribulation sa langit, dito talaga yan sa lupa. Diba? So, they have washed their robes and made white with the blood of Jesus Christ. So, nakuha na natin na yung 144,000 mga kapatid. Is not a literal number, it is a symbolic number with their characteristics. Okay mga kapatid? So yan. Ngayon, dito sa verses 4 and 5, kasi itong nandito sa screen ngayon ay 1, 2, 3. Dito sa verses 4 and 5, yan ang tututukan natin ngayon. Yan. These are they which were not defiled with woman, for they are virgins. Hindi natin pwedeng gawin literal ito mga kapatid. Yung iba hindi na mag-aasawa kasi kailangan virgin sila. Pero dito, titingnan natin, not defiled, hindi na dungisan ng babae. As these are they which follow the Lamb wherever he goes. These were redeemed from among men, being the first fruit unto God and to the Lamb. Unang bunga na nahinog. And in their mouth was found no guile. Walang dungis, walang pandaraya o pandaraya. For they are without fault. Yan. Ito, anong topic natin ngayong gabi? Laodicean is faultless. Dito, ang bunga ng mensahe ng everlasting gospel, mamumunga sa buhay ng tao na sila ay magiging matuwid sa magitan ng katwiran ni Kristo. At ngayon, ay ibibilang sila na walang dungis, walang without fault before the throne. So tututukan natin tong mga spiritual qualifications nila. Bakit sila yung 144,000 na sila lang yung pwedeng kumanta ng awiting yon? These are
they which not defiled with woman, for they are virgins, follow the Lamb, redeemed from among men, the first fruit, no guile, and without fault. Ngayon, umpisan muna natin itong may highlight diyan, di ba? Defiled with woman. Ano tong woman na to? Magiging women yan. Ano? Revelation 17 verse 1. One of the angels who said, the seven bowls came and said to me, "Come, I will show you the punishment of the great prostitute." So meron ditong parurusahan na dakilang patutot, great prostitute. Nasaan itong great prostitute? Nakaupo sa maraming tubig. Okay? Verse 5. Tanda natin, naka-highlight yan, great prostitute. Sa verse 5 ng chapter 17, this title was written on her forehead. Meron din siyang nakasulat sa kanyang forehead. Ano yon? Mystery, Babylon the Great, the mother of prostitutes and of the abominations of the earth. So, kung siya ay mother, at itong mga prostitutes, meron siyang anak na mga prostitutes. Mother of prostitutes, mother of the harlots. Grabe, no? So, yun pala yung woman doon. Ngayon, sa verse 15, the angel said to me, the waters you saw, saan nakaupo yung woman, yung patutot? Many waters. The water you saw, yung nakita mo mga tubig, where the prostitute sits, are the peoples, multitudes, nations, and languages. Saan natin makita ito? Revelation chapter 14 verse 6. Di ba yung everlasting gospel? Yun, pinainom. Kasi pinainom niya yung lahat ng tao, lahat ng bansa. So dito siya nakaupo, meron siyang control. Pero pagdating sa 16, the beast and the 10 horns you saw will hate the prostitute. Malalaman nila na linoko pala sila nitong prostitute na ito. Kasi nakita nila yung ginawa ng prostitute sa kanila at yung message ang ginawa ng Diyos sa kanila sa magitan ng everlasting gospel na na-demonstrate ng last generation of Christians. People, kindred, tongue, and nations. Doon ibinahagi eh. So makikita nila ngayon yung dalawang prinsipyo. Yung worldly na dinadala ng prostitute na ito under the leadership of the dragon, Satan, at under the leadership of Jesus Christ through His people, through His church worldwide. No? So anong reaction nito? Nagalit sila. Verse 17, for God has put it into their hearts to accomplish His purpose by agreeing to give the beast their power to rule. Binigyan ng Panginoon para ma-expose ang kasalanan, ang kasamaan ng kasalanan sa magitan ng leadership ni Satan at kanyang agency until God's word are fulfilled. Okay mga kapatid, so yan yon. Ngayon, balikan natin yon. Itong woman na to, or women, kasi yung nanay tsaka yung mga anak niya, ito yung harlot at ang kanyang mga anak, na ang 144,000, the last generation of Christians, symbolic number, not literal number, ay hindi sila nadungisan ng kanyang mga turo na hindi sangayon sa kalooban ng Diyos, hindi turo ng mga invented human theology or human philosophy at mga kompromiso ng mga activities, religious activities na hindi sangayon sa kalooban ni Lord. Ano? Marami yan, kagaya ng mga magtatanong tayo kung pwede tayo mag-celebrate ng Christmas Day. Magtatanong tayo kung pwede tayo mag-celebrate ng New Year's Day o Valentine's Day, lahat na ng day na nandyan sa mundo. Nakikibahagi, nakikiinom ang kanyang bayan. Pero itong 144,000, pagkatapos nating malaman, in love tayo kay Lord, ayaw natin, gusto natin yung ating pananampalataya nakafocus lang kay Lord. Paano natin nalaman yan? Lahat ng mga days na sineselebrate ng buong sanlibutan, isa lang ang day na hinihingi ni Lord na ayaw ng sanlibutan. Yan yung Sabbath day. At ngayon, yung Sabbath day natin, ang dami ng iba't ibang day na nandyan nangyayari sa Sabbath day. So sabihin na natin na sa world yung mga Christmas Day, New Year's Day, Valentine's Day, ano pa yon, Easter Sunday, lahat ng mga days. Mother's Day, Father's Day, yung Mother's Day at Father's Day, pasok doon sa simbahan kasi
linggo yan dapat. Pero sa mga Adventist, kasi hindi naman tayo magkikita, may Mother's Day tayo kahit 5 minutes. Pero itong 144,000, pagkatapos nilang nalaman na mali pala yun, hindi na nila gagawin by the grace of God. So, it's our choice, mga kapatid. Ano? Lahat ng mga days, enjoy lahat ang buong mundo. Pero yung Sabbath day, ang magre-rejoice lang doon, yung tapat, yung virgin sa pananampalataya, the 144,000. And I hope and pray na tayo yun, mga kapatid, ang tumugon sa panawagan ng Panginoon. So ngayon, the 144,000 has nothing to do with self. Paglingkod natin sa Panginoon, hindi yung maglilingkod tayo sa Panginoon kasi para makatapos tayo sa gawain o makapunta ng langit, to walk in the streets of gold, o baka sunugin tayo ng Diyos impyerno. That's not the motivation anymore. We are constrained by the love of Christ because His goodness leads us to repent. Repent, number one, from sin. At nakita natin linigtas tayo. Repent naman tayo ngayon from our self-righteousness and denominational pride. Okay? So they had lost all confidence in the flesh and were rejoicing in Christ's righteousness. Basahin nyo Philippians chapter 3 verse 3. Ang sabi dyan, basahin nyo, buksan nyo mga Bible nyo dyan, ang sabi dyan, we are the circumcision who don't have confidence in the flesh or in self. So yung 144,000 mga kapatid, ang pagtitiwala at ang paggagalak ay nasa Panginoon lang. We delight, when we keep the Sabbath, we delight in the Lord. Si Jesus, I come to do thy will, O God, I delight in your law. So delight talaga yung paglilingkod sa Panginoon, hindi dahil takot or reward. Yung principle of self na overcome na yan ng everlasting gospel, kaya Babylon is fallen. Ano ba talaga ang Babylon, mga kapatid? Example ng Babylon, pagkatapos ni Daniel ininterpret kay King Nebuchadnezzar na yung malaking kahoy ay siya yung lingkod ng Panginoon sa kabila ng pagiging pagano niya. Nakinig siya kay Daniel for 1 year, 12 months. Tapos, after 12 months, nandun siya sa balkonahin ng kanyang ginawang itinayong Babylonia. Sabi niya, hindi ba itong Babylonia na dakilang Babylonia ay aking itinayo? I myself have built. Parang siya lang mag-isang gumawa. No? Pero syempre, leadership niya yun, hindi siya. Pero ang binibigay niya na credit, siya lang talaga. I myself have built as a royal residence by the might of my power. Pinayo ko ito sa pamamagitan ng aking lakas para sa aking sariling puri o kaluwalhatian. Doon yan ang demonstration sa buhay ng tao, yung self-exaltation. Pero hindi yan nag-umpisa kay King Nebuchadnezzar. Nag-umpisa pa yan doon sa under the leadership of Nimrod, na pagkatapos nangako ng Panginoon na hindi na magbabaha. Ang sabi nila, baka bumaha, hindi tayo maliligtas. At kailangan natin sama-sama tayo. Anong sabi nila? Let us build ourselves, self-preservation, a city. What kind of city? A city with a tower that reaches to the heavens. Grabe, no? Yung tower, kaya Tower of Babel, so that we may make a name for ourselves. Everything is focused to self. Otherwise, we will be scattered over the face of the whole earth. So mga kapatid, ang Laodicean message is the everlasting gospel message, the righteousness of Christ. Putting our pride, ano man ang pinaka-great, pinaka-the best na performance natin religiously as a church, it should be put to the dust. Yun lang ang pinakapuri natin, alikabok. Kasi galing tayo sa alikabok. God in His foreknowledge that His beloved human being will fall into sin at magiging mayabang. Kaya linalang niya tayo mula sa alikabok. At dahil sa kasalanan, babalik tayo sa alikabok. But in Jesus Christ, hindi na issue yung alikabok. Because we have a new identity in Jesus Christ. We are citizens of heaven. Our names are already written in the books of heaven. Luke chapter 10 verse 20. Yung word na Babel, mga kapatid, galing yan sa Semitic word, doble, Bab, tsaka El, Bab-El. So yung resulta niyan, yun ang confusion, yung result, nagkaroon ng confusion. Pero yung puno, yung pinaka-foundational
meaning ng Babylon is men trying to reach the gates of God by their own effort. Exactly dito sa Genesis chapter 11 verse 14. Nakita niyo mga kapatid? So, kung ang ating hangarin ay, sige, gagawa tayo sa Panginoon para ganito, ganyan. Isa lang ang motive na magdadrive sa buhay ng 144,000 ng Kristiyano sa atin, the love of Christ constraineth us. It is all for the glory of God and nothing for self. Ano ibibigay natin na credit kung patay na tayo? Tingnan mo yung mga obituary, bibigay yung magagandang mga nung patay na. Maganda kung gusto niyo magbigay ng encouragement sa tao habang buhay pa. Bigyan na natin ng obituary. Parang hindi tama, no? Pero we don't, hindi natin pupurihin ang tao, pero we encourage, we compliment. We compliment, hindi purihin. Kasi lahat ng pagpupuri sa tao ay karumal-dumal sa harap ng Diyos. Isa lang ang purihin, yung gumawa ng langit at lupa at mga bukal ng tubig at siyang nagligtas sa atin. Okay? So Babylon. Titingnan muna natin ano ang pamamahala ng Babylon dito. Yan ang meaning ng Babel. Man trying to reach the gates of God, reach to heaven by their own effort. Okay, so mga kapatid, Revelation chapter 12 hanggang 19, isang unit na buong istorya yan. Dinivide lang yan sa mga chapters and verses, pero iisang buong istorya yan. Revelation chapter 12 is preparation for war. Chapter 13, dun mismo yung war. Tapos, Revelation chapter 14, yun ang declaration ng Lamb standing on Mount Zion na panalo ang kaharian ng Diyos. Panalo, champion talaga si Jesus. Okay, so dito tayo muna sa chapter 12, verses 3 and 9. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon. Naka-highlight lang ito mga kapatid kasi wala tayong time. Parang ang bilis ng takbo ng oras, no? O mahaba yung sinasabi ko. Anyway, so great red dragon. Sa verse 9, and the dragon was cast out, that old serpent called the devil. So may idea na tayo. Pasok tayo ng chapter 13. Great red dragon. Chapter 13, verse 1, merong halimaw dyan. Ang tawag sa halimaw dito, and the dragon stood on the sand and the seashore. Then I saw a beast coming out of the sea. So meron ditong tinatawag na sea beast. So merong dragon, merong sea beast. Pagdating sa verse 11, meron namang isang halimaw na coming out of the earth. So sea beast na siya. Tatlo, the red dragon, the sea beast, and the earth beast. So ang summary niyan mga kapatid, Revelation 13:1 to 10, hindi na tayong babasahin yan. Itong sea beast is from the ancient world, apostate Christianity from the ancient world. Ito naman ang earth beast na nagkakatawa, nag-umpisa dito yan sa Amerika, yan naman ang apostate Christianity in the modern world. Ito yung present spiritual Babylon. Kung tatawagin ito sa lahat, itong ancient apostate Christianity, yan ang literal, geographical, ancient Babylon. Itong modern world, ito yung spiritual Babylon. Yan. Ngayon, pagpasok natin ng chapter 16, I saw coming out of the mouth, nandyan silang tatlo. Dragon, mouth of the dragon, mouth of the beast, and mouth of the false prophets. Ano ang nandun? Unclean spirit like frogs. Anong gagawin? Magpe-perform ng mga pandaraya na talagang makaka-attract. Kaya we look at Jesus Christ and we believe everything about the kingdom of God by the eyes of faith. Hindi yung naked eye natin kasi dyan tayo madideceive. Kaya kahit sa pag-aral ng Bible, lalo na sa Revelation, itong mga 144,000, we have to look at it in the light of that streams from the cross of Calvary in the eyes of faith. So hindi natin pwedeng i-interpret yung nabasa natin na literal. Nakabasa lang tayo ng 144,000, bibilang kagad tayo ng 144,000. Hindi naman ganun kadami ang anak ng bawat anak ni Jacob. It is a symbolic number. So dito nagsama na itong tatlo, the dragon, the sea beast, and the false prophet. Anong purpose nila? To attack the people of God. They will gather to attack, to make war in the great day of the Almighty. So nandyan yung great red dragon, the sea beast, and the false prophet, which is the earth beast.
Pagdating dito sa 17, nakita nyo yung highlight dyan? Nandyan yung great prostitute. Saan nakaupo? Sa many waters. Nabasa na natin yan kanina. Okay. Tapos, maliban doon sa pag-upo niya doon sa many waters, nakaupo siya ngayon sa scarlet beast. Ibig sabihin, control niya yung tao, pero ang authority niya nandito sa beast. Nakuha niyo mga kapatid? Kasi dito nakaupo siya sa many waters, yan yung mga tao. Tapos dito naman, nakaupo naman siya sa beast. Ang ibig sabihin niyan, may authority siya sa mga tao at dito siya kumukuha ng power dito sa beast, sa earth beast. Okay? So full of blasphemous name. Sino yun doon? Yung mother of harlots. Tapos sabi ng angel kay John, I will tell you the mystery of the woman and of the beast that carries her, with the 7 heads and 7 horns. Hindi naman prophecy, pero ina-identify lang natin dito yung sinasabi ng sa Revelation chapter 14 verse 1 na meron tayong tatak, the seal of God, which is the name of the Father. In contrast, meron ding tatak ang kaaway. So, tingnan nyo. Kaya meron tayong color coding dito, yung harlot sitting on the beast. Ano? Talagang ito yung worldly way of life. Meron under the umbrella, the authority, the influence of Satan. So dito makita natin yung red dragon, the beast with 7 heads and 10 horns. Hindi natin muna i-detail, ipapakita ko lang sa inyo itong tatlong ito. Dito sa beast, sa sea beast, diyan nakaupo yung harlot. No? Yung great red dragon si Satan, sea beast ito yung antichrist. Mag-ingat tayo dito sa sea beast kasi yung antichrist most of the time kinitingnan natin na lumalaban. Tama siya in a sense na lumalaban. Pero paano siya lumalaban? Kokopyahin niya si Jesus, kokopyahin niya yung Holy Spirit. Kaya itong false prophet, earth beast, itong America, it appears to be godly. In God we trust na nakalagay yun sa pera. Praise the Lord, in God we trust. Pero ang totoo niyan, yung influence ngayon. Do we really trust God? If we really trust God, we prioritize the Word of God. Pero hindi yun. Ang priority dito sa mundo, lalo lang dito sa America, sa New York, is how to survive. Trabaho, trabaho, trabaho. Kaya pagdating sa simbahan, wala na, ano na lang, parang extracurricular na yung simbahan, hindi na siya priority. Oh. So itong harlot na sitting on the sea beast, ito yung unfaithful and disobedient church. Okay? So, itong 144,000, hindi sila na-defile ng church na yan. Okay? Ngayon, anong gagawin ng dragon na ito? Para to make war with the people of God. So they are the spirit of demon, performing signs, to go out for the kings of this world, yung leaders, kasi mag-aaway na itong woman and her daughters. Magagalit yung many waters, yung mga kings, kasi linoko sila, kasi nalaman na nila yung everlasting gospel. And at the end, they become victorious by the victory and the power of God. Okay? So ngayon, ano ang ibig sabihin nitong virgins? So hindi yan yung walang asawa. Kung hindi sila ay tapat, loyal sa Panginoong Jesus. Sabi ni Pablo, I am jealous with you with a godly jealous. I promise you to one husband, that is Jesus Christ, that I may present you a pure virgin to Him. Meaning, hindi sila na-defile ng false teachings ng human philosophy and human gimmicks. Pero sabi ni Pablo, I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, yung pagiging tuso ng ahas, your minds may somehow be led astray from, mula saan? Sa kanilang sincere and pure devotion to Christ. So yan ang 144,000, meron silang pure and sincere devotion kay Jesus Christ. So, ang ibig sabihin ni Pablo, ako na lingkod ng Panginoon, gusto ko kayo i-present na pure sa Panginoon, undefiled by human philosophy, by human inventions, human gimmicks, human traditions, lahat ng meron ng tao. But I am afraid that I can't do it because you are easily swept from the gospel.
So ang foundation, mga kapatid, is the everlasting gospel, the righteousness of Jesus Christ. So dito sa verse 4, for if someone comes to you and preaches Jesus other than Jesus yung mga apostles sila, preach, or if you receive a different spirit from the spirit you receive, or a different gospel from the one you accepted, you put up with it easily enough. Reject nyo kaagad. Iisa lang ang God's way of saving man from Genesis to Revelation. The everlasting gospel. Hindi yung linigtas tayo, ang panahon ni Moses, linigtas by keeping the law. Panahon ni Jesus, saved by grace. Ngayon, slain by the Holy Spirit. No. God is the chairman of the Father is the chairman of the plan of salvation. Jesus Christ is the Savior of the world. He is the one who executed the salvation in His holy history. At yung Holy Spirit, hindi siya co-redeemer. He is the one that brings this truth of what God has done for us in Jesus Christ na maging reality ang nangyari kay Jesus sa buhay ng nananampalataya. Kaya we have the faith of Jesus and the testimony of Jesus. We overcome the beast, the dragon, by the blood of Jesus Christ and by the word of our testimony. Ibig sabihin, meron tayong experience. We experience the imputed righteousness, the power of the gospel. Hindi siya nanatiling head knowledge. Okay? Si John mismo sinasabi niya, don't believe every spirit. Beloved, believe not. Do not believe every spirit, but test every spirit. Kaya to the law and to the testimony. To see whether they are from God, because many false prophets ay nandyan na sa buong sanlibutan. Okay? So yan ang ibig sabihin ng not defiled with woman. Pangalawa, they follow the Lamb. Anong ibig sabihin ng follow the Lamb? Alam mo yung word na Lamb? Ito yung term kay Jesus sa kanyang sakripisyo para sa akin. Di ba in-introduce siya ni John the Baptist? Behold. Behold. Tingnan nyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Buong sanlibutan, inalis niya yung kasalanan. Saan niya ito ginawa? Sa cross. Di ba doon sa cross? Doon nangyari yung pagtanggal niya ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya at the cross where we first saw the light. The theme of the New Testament is about the cross. Pero yung cross na yon, hindi yon piece of wood na ganyan. Kasi Roman cross yun. Meaning ng cross, ito yung principle of the cross. Not the physical cross, but the meaning of the cross. Sinabi ng Panginoon, if any man will come to me or come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Tanong muna natin kay Jesus. Si Jesus ba nandito sa lupa? Araw-araw ba pinapasan niya yung cross? Hindi ko marinig yung sagot nyo, pero araw-araw pinapasan ni Kristo yung cross. Pangalawang tanong, araw-araw ba pinapasan ni Kristo yung kung siya pinako? Yung kahoy? Hindi. So yan mga kapatid, dito natin makikita, pag sinabi ng Bible na cross, hindi yung piece of wood, kung hindi self-denial. Kaya mga kapatid, the cross is a symbol of rejecting or denying self. Ulitin ko, yung unang tanong, pinapasan ba ni Kristo yung cross araw-araw? Oo. Yan yung self-denial, not my will, but thine be done, Father. The Son cannot do anything in and of himself, but whatever he sees, whatever he hears. I don't do my will, sabi niya, but the will of my Father. So yung cross pero ang pangalawang tanong, pinapasan ba niya yung cross na kung saan siya ipinako? Araw-araw, hindi niya dinadala yon. So dito makita natin na symbol ng cross is rejecting self. Diba? Anong sabi ni Pablo dito? Galatians chapter 5, verse 24 to 25. Those who belong to Christ have crucified the sinful nature and its passions and its desire. Dito ang Laodicean, tinanggap nila ng lubusan na wala na sila sa sarili nila. Nandun na sila lubos dahil binayaran sila ni Kristo. Si Kristo na ang bida sa buhay nila. Si Kristo ang priority sa buhay nila. Si Kristo lang ang lahat para sa kanila. Di ba? Since we live
by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Yan. So, mga kapatid, bakit sa cross? Kasi alam nyo, pinakasentro, pinakapundasyon nitong ating pagkatao na nahulog sa kasalanan ay pang makasarili. Pag-iimbot, mine is mine, yours is mine. Diyan nagkakaproblema yung mga sa lupa, mga mana, mga pag-aari, kahit sa mga pag-aasawa, mga boyfriend, girlfriend, o mga gamit, that's mine, nahulog lang. Basta ganun, mga kapatid. Covetousness. Ito yung inintroduce ni Satanas na panluloko na kahit mga anghel na hindi pa nagkasala, pure, nandun sila sa langit, ay nadali talaga sila. Ano? So, it covets everything. Pag ipag-iimbot lahat ng bagay, we need to realize na itong ating pagkatao will never be satisfied hanggang isa lang ang goal nito. Makapunta, kahit nga pag hindi natin alam yung gospel, pupunta lang tayo sa langit kasi sawa na tayo sa buhay dito sa mundo. Puno ng mga kahirapan, mga problema, lahat. Kaya gusto na natin pumunta ng langit. Selfish pa rin. Kung pupunta tayo ng langit, because God wants us to be there with Him for eternity. At paano niya ginawa yon? Legally, doon sa cross. So involved dito yung cross. Ang ibig sabihin nito, kung hindi ito bigyan ng restriction ng Panginoon doon sa cross mismo, saan ang ending, saan ang pinaka-ending nitong flesh na to, itong ating pagkatao? It will end up crucifying God. Yun exactly ang ginawa nila kay Kristo. Kung nandun tayo, nung panahon na yon, hindi sabihin natin ngayon, kung nandun ako, hindi ko i-crucify si Lord kasi love na love ko si Lord. Masasabi natin yan kasi wala tayo doon. Yan din ang sinasabi ni Peter bago mangyari yung cross. Sabi ni Jesus, bago tumilaok ang manok na 3 beses, i-deny nyo ako ng 3 beses. Sabi ni Peter, Lord, hindi mangyayari yan. Peter has his own evaluation and Christ has the true evaluation. So Jesus Christ is the true witness to the Laodicean. We have our own evaluation and Christ has his own evaluation. Kaya makinig tayo sa sinasabi ni Kristo. Self has no contribution for our salvation. Kahit sa sanctification. Sanctification is not me plus Christ. It's always the same, not I but Christ. So ngayon, pag ito ay pinahintulutan lang natin, my flesh will get rid. Nandiyan ka sa harap ko eh. Nandiyan ka sa harap ko. Umalis ka dyan sa harap ko. So how many people will the flesh get rid to reach its ultimate goal? Lahat. Tatanggalin yan. It has to get rid even God, the throne of God. Bakit? Because the ultimate goal of this nature na inintroduce ni Satanas sa atin is to take place of God. Kaya by nature, ayaw natin na may manguna sa atin, may Panginoon tayo. Gusto natin tayo ang Panginoon, tayo ang bida, tayo may control sa buhay natin. Kaya pinaalalahanan tayo ng Panginoon. Sa magitin ni Pablo, anong sabi ni Pablo dito sa Romans chapter 8 verse 7? Hindi ko na ilagay yung verse, basta yan lang. Romans chapter 8 verse 7 ito mga kapatid. Umpisa natin sa 6. To be carnally minded, pag nagpatuloy tayo dyan, kasi sabi ni Jesus Christ, you must be born again. To be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Bakit daw? Because the carnal mind is enmity, kontra talaga yan sa Diyos, is enmity against God, for it is not subject to the law of God. Kaya yung law of God, laging kontra ng mga tao. Hanggang hindi tayo ng tunay na born in spirit, we don't want the law kasi ayaw nating kontrolin tayo. Ayaw namin na may mga utos-utos. Kaya maraming galit sa 10 Commandments. You know? Jesus Christ delights in the law of God. So if Jesus Christ is in our hearts, we delight in the law of God. Kita nyo? Ano sabi dito? Carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So hindi talaga ito mangyayari. Patuloy ang mag-aaway. Kaya lang, praise the Lord mga kapatid, yung law of God will stand forever. Pero itong flesh na ayaw doon sa law will come to an end. So doon tayo sa living in the Spirit by the faith of Jesus Christ mga kapatid. Anong sabi ni Pablo? Ulitin ko, didiscuss natin ito ng isang araw. Galatians 5:16-17.
This I say then, walk in the Spirit. Mamuhay tayo sa Espiritu upang hindi natin matupad ang mga yung gusto, yung mga the lust of the flesh. Bakit daw? For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another. So they cannot do the things you would. So yun ang sabi ni Pablo 25 times sa Romans chapter 7, sabi niya, yung word na I. Sabi niya, I want to do good, but how to perform it, I cannot, because sin dwells in me. So magpipili tayo mga kapatid, magpapatuloy tayo sa kasalanan na masarap na buhay, kasi yung lahat ng five senses natin, doon siya nag-interact, o doon tayo sa hindi natin nakikita. Pero sa pananampalataya lang, kasi faith is the essence of things unseen, the substance of things hoped for. Mga kapatid, through the everlasting gospel, through the Laodicean message, through the counsel of the true witness Jesus Christ, tanggapin na natin ito mga kapatid. Ano? Binuksan na natin yung pinto. Naging matagumpay na tayo. Yes, Lord. Praise the Lord. So, tingnan natin si Peter. Si Peter, siya masyado yung nakaranas ng mga disappointment na lagi siyang merong kontra sa sinasabi ni Jesus. Pero nung na-convert na siya, kasi sabi ni Jesus nung resurrection, pumunta ka sa aking mga disipulo at kay Pedro, specific talaga siya. Sa anong sabi ni Pedro? 1 Peter chapter 4 verse 1. Therefore, since Christ has crucified in the flesh, arm yourself with the same purpose. Saan nangyayari yung purpose? Sa tiyan natin, sa paa, sa kamay, sa mukha, o sa isip, sa mind, sa decision making. Sa ibang translation, sa King James, with the same mind. So yung mind ang nagde-decide. Sabi ni Daniel, I determined, I purpose in my heart that I will not eat the king's meat. Si Pablo, 1 Corinthians chapter 2 verse 2, I am determined, I purpose in my heart, in my mind, not to know anything among you brethren, except Christ and Him crucified. So ito si Pablo na dating mang-uusig sa Kristiyano, si Pedro na Hudyo na mismo pero hindi kilala ang Diyos na laging ready to attack, na experience nila, they have the same message, the power of the cross. Look at this. Christ has suffered in the flesh. Arm yourself with the same purpose, with the same mind. Bakit daw? Because He who has suffered in the flesh has ceased from sin. Example mga kapatid, itong flesh natin, enjoy na enjoy ito sa kasalanan. Pero dahil na-convert na tayo ngayon, sabi ng mind, wag, ayaw ko yan. So mabibigo yung ating laman, yung ating pakiramdam, masakit talaga yan. Pero as much as masakit ito sa atin, naluwalhati naman ng Panginoon. Kasi priority na natin ang buhay natin sa Panginoon, hindi na sa ating sarili. Nakuha niyo mga kapatid? Yan, kaya napakahalaga niyan mga kapatid. So pipili tayo. Doon tayo sa ako ay naipakong kasama ni Kristo? O patuloy tayong sisigaw, crucify Him, crucify Him. Kaya dito sa everlasting gospel na nagbunga ng 144,000, the character of Christ being reproduced in these people. Kaya ang declaration ng Panginoon, they are the one found no guile in their mouth. They are without fault before the throne of God. So Laodicean, ngayon, ang kalagayan ng Laodicean na overcome na yung lukewarmness, nandito na tayo ngayon sa hot works of the Holy Spirit. Okay? So dyan, natin makikita yung no guile was found in their mouth without fault before the throne of God. Ngayon, ano itong first fruit? Ang ibig sabihin ng first fruit, mga kapatid, tingnan natin Revelation 14:15. May harvest dito eh. Another angel came out of the temple crying with a loud voice to him that sat on the cloud, thrust thy sickle and reap. Mag-ani ka. Bakit daw? For the time is come for thee to reap, for the harvest of the earth is reap. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, itong 144,000, sila yung unang nahinog sa pananampalataya at sa message ng everlasting gospel. Maraming maliligtas,
Maraming pupunta ng langit, pero yung iba doon na sila sa langit magmamature. Kung meron kayong mga tao na naniniwala sa Diyos, sabihin, pagdating doon sa langit, itatanong ko talaga sa Kanya. Yan, hindi pa sila mature sa pananampalataya. Pero, believer na sila. Okay? Ulitin ko, maraming maliligtas, hindi lang yung 144,000. Kaya lang merong special experience characteristics yung 144,000. Okay? So, anong ibig sabihin nito? So, the first fruit, ang ibig sabihin nito, meron na itong tanda na sila ay ready for harvest. Okay? Pangalawa, itong first fruit is symbolize na sila yung nauna naging mature. Kagaya ng butil, ng binhi, na dumating na sila sa maturity. Pag in-apply natin yan sa mga bunga, yung 144,000, the last generation of Christians, tayo ito mga kapatid, tayo yung una naging umabot sa maturity dahil sa pananampalataya ni Kristo. Tayo itong nag-appreciate, nagbigay ng kahalagahan ng mensahe ng katwiran at pag-ibig, kagalingan ni Kristo at walang si ako, walang si sarili, walang i-contribute, walang credit. Masakit yan sa pride natin na wala tayong credit. So, ang tanong dito, yung mga believers ba, lahat ng believers mag-mature? Siyempre, oo. Pero hindi lahat dito sa lupa. Yung 144,000 lang. Yung iba doon na sa langit. So the 144,000 dito pa lang sa lupa, sa sobrang love nila kay Jesus, they spend time studying the Word, they listen to the spirit of prophecy, they spend time with the Word of God. So yung maturity sa Bible, lalo na sa King James, ang gamit niyan ay yung word na perfect. So yung perfect dito sa Matthew 5:48, hindi yan sinlessness kung hindi maturity. Diyan sa Pilipinas, ewan ko kung sikat pa yan ngayon yung last day generation theology na magiging sinless ka muna bago dumating si Jesus Christ. Hindi po yan totoo. We will remain sinful in and of ourselves. It only takes the grace of Jesus Christ that we are faultless by faith in the righteousness of Jesus Christ, not in ourselves. Huwag tayong malito dyan mga kapatid. We are sinful from head to toe in and of ourselves by birth. At hindi yan mababago until our dying day or until the coming of Christ. Ang ating righteousness and sinlessness and being faultless is only grounded in the righteousness, perfect, sinless life of Jesus Christ. Liwanagin natin yan. Kaya dito sa Matthew 5:43, sabi niya, narinig niyo, itinuro sa inyo na sinabi, love your neighbor and hate your enemy. Pero anong sabi ni Jesus? But I say, love your enemies, pray for those who persecute you. Mahirap gawin ng laman yan, pero hindi yan inutos ni Lord na walang power doon sa kanyang word. Kagaya ng pagsabi niya kay Mary, go and sin no more. Inutusan niya na go and sin no more, pero may kasamang power yon. Anong result? Hindi na nag-calculate si Mary ng kanyang 1 year na income. Binili niya ng ointment na nakabalot sa alabaster para lang ibigay kay Kristo. Kita niyo mga kapatid? So tapos in-explain ni Jesus kung anong klase ang pag-ibig ng Diyos. In that way, you will be acting as true children of your Father in heaven. Meaning, you will experience that you are children of God. Dinescribe ni Lord kung anong pag-ibig meron si Lord. For He gives sunlight, both evil and good. He sends rain to the just and unjust. Kasi kung sa just lang siya magpapaulan, sa mabubuti lang siya magpapasikat ng araw, walang tatanggap yan. Kaya sabi niya dito, if you love those only who love you, what reward is there for that? Hindi ba yung mga tax collector ganun din ang ginagawa? So if you are kind only to your friends, how are you different from anyone else? Na yung mga pagano na hindi nakakilala sa Diyos, yun din ang ginagawa. So para ma-experience nyo na tunay talaga kayong anak ng Diyos, you must be an overcomer through the power of God's grace, through the presence of the Holy Spirit, by the grace of Jesus Christ. Kaya yung ending ng sermon ng Matthew chapter 5, makita niyo yung diamond, huwag tayong maghanapan kasi yung angle ng ating pananampalataya, yung angle ng ating karanasan, yung angle ng ating paglilingkod sa Diyos ay iba-iba. Kaya pag sinabi ni Jesus na, be ye therefore perfect, even as your Father is perfect, is maturity. Kagaya ng diamond, hindi naman yan diamond ng ganyan hanggang hindi siya dumaan sa pagkinis.
So ganun tayo, meron tayong iba't ibang angle na pag-shine kay Jesus Christ. Kaya wag tayong maging judgmental sa bawat isa. Pero ang isang maging foundation ng bawat isa sa atin ay ang pag-ibig ng Diyos, agape. Sabi ng Panginoon, ay a new commandment I give to you. Yung new dyan, mga kapatid, hindi yan brand new, yan ay original commandment. Kaya lang hindi sila sanay. Sanay sila sa love your friends. Pag sinabing love your neighbor, yung kasama nila yan sa church. And hate your enemy. Yun ang nasanay sila. Kaya pagdating ng original love, para siyang new. So sabi ni Jesus, I give you a new command. Love one another. How? As I have loved you. So overcome as I overcome. Love one another as I love you. So you must love one another. At sa pamamagitan nito, malalaman ng buong mundo na kayo ay sumusunod sa akin. So the 144,000, follow the Lamb wherever he goes. If you love one another, the world will know that you are my disciples. Okay, first fruit means they are the one who come first to maturity at ready for harvest na. Ready na tayo for the work of the Lord, harvest souls, and ready to meet Jesus Christ. Kasi tayo yung prototype ng mga iba pang darating ng mga nananampalataya. So dito, ang last point natin, no guile without fault. Naku, ang bilis eh. Ginagamit ito ng Bible, lalo na sa Old Testament, na ibang approach. Tinan mo, sabi dito, mapalad o masaya, happy sa Tagalog, masaya, blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity. Hindi daw sinacharge sa atin yung kasalanan natin. Yan ang nature ni Lord sa atin. In whose spirit, there is no guile. Walang pandalaya o walang panlilin lang. Isinulat ko na dito para tiyak tayo, mga kapatid. Ano? Example nito. Tingnan nyo, no? Itong 144,000, walang pandalaya sa bibig nila. Punta natin si Jesus, tsaka si Nathaniel at si Philip. John chapter 1, 45 to 48. American Standard, kalimutan ko itong D. American Standard something. Hindi SDA. Okay. Nasumpungan ni Felipe si Nathaniel at sinabi sa kanya, nasumpungan namin siya. Sinong siya? Siya na patungkol sa kanya na isinulat ni Moises sa kautusan at isinulat din ng mga propeta. Sino yan? Siya ay si Jesus, ang anak ni Jose na taga Nazaret. Anong sagot ni Nathaniel? At sinabi ni Nathaniel sa kanya, kay Philip, may mabuti bang bagay na nagmumula sa Nazaret? Bakit nasumpungan nila? Kasi nag-aaral sila. Di ba, pag treasure hunting, titingnan mo yung mga mapa, mag-aaral ka hanggang masumpungan mo. Itong Jesus na ito, pinag-aaralan na nila mula pa doon sa Book of Moses to the prophets. Patuloy sila nag-aaral sa time ng New Testament. At nung pinag-aralan nila, nakita nila si Jesus, tinawag niya si Nathaniel, Nathaniel, nasumpungan na namin ito. Yung Jesus na anak ni Jose na taga Nazaret na nakasusulat kay Moises at sa mga propeta. Sino? Si Jesus, yung taga Nazaret. Ha? Nasumpungan niyo? Pero Nazaret, meron ba magandang bagay na nagmumula sa Nazaret? Sinabi niya kay Felipe. Halika, tingnan mo. Tingnan mo sa sarili mo. Ngayon, pagdating dito, nakita ni Jesus si Nathaniel na palapit sa kanya. Sinabi ni Jesus ang patungkol kay Nathaniel. Si Jesus ang nagdidikta dito, mga kapatid. Sabi ni Jesus, narito ang isang totoong taga-Israel. Sinabi ni Nathaniel, kung taga-Nazaret yan, walang mabuti dyan. Si Jesus, ito yung description niya kay Nathaniel. Narito ang totoong taga-Israel. Sa kanya ay walang pandaraya, no guile. Kasasabi lang na Nathaniel, kaiinsulto niya, yan ba yun? Walang mabuti kung doon siya galing, baka hindi yan. Pero nung siya nakita ni Kristo, nag-compliment kaagad si Jesus. Narito ang isang totoong Israel. Sa kanya ay walang pandaraya.
Grabe ano? At sinabi sa kanya Nathanael, paano mo ako nakilala? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, bago ka pa tawagin ni Felipe, ay nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng higos. Mabigat masyado ang dating kay Nathanael. Doon siya na-convert talaga na, Philip, nag-aral tayo pareho, na bigla lang talaga ako, pero ito talaga siya. Ano? Ngayon, anong sabi ni Pedro? Punta natin si Peter uli. 1 Peter 2:21. Because Christ has suffered for you, leaving you an example that you should follow His steps. Ano yung steps na dapat sundin ng mananampalataya? Who did no sin, neither was guile found in His mouth. So pag sinunod natin si Kristo sa pangyayitan ng kanyang biyaya, pinahintulutan natin niya, binuksan natin ang ating pinto na siya ang mamuhay sa atin, kung anong totoo kay Kristo, totoo din sa atin. Okay mga kapatid? And while he was habang iniinsulto siya, hindi siya gumaganti o insultuhan. Di ba yung sa debate, pag ininsulto ka, insultuhin mo lang. Kumisan, yung ating mga tinatawag natin na faith defender, sasawayin ng moderator. Sandali lang, kasi nag-usap tayo na walang extra comment sa inyong mga paliwanag. Kasi natutukso sa debate mga kapatid, matutukso ka pag ininsulto ka. Kasi tama yung talatang binasa mo, pero hindi mo naintindihan. Yan mga ganyan. So dito si Jesus, while being reviled, he did not revile in return. Hindi niya sinabi na, mamaya, magkita tayo mamaya. O ipagbabarangay kita, bakit niyo ito ginawa sa akin? Wala naman akong ginawa sa inyo. Yan si Jesus, mga kapatid. He uttered no threats, hindi siya nagbanta, but keep entrusting Him who judges righteously. Verse 24, He Himself bore our sins in His body on the tree, to condemn sin in the flesh, so that we might die to sin and live for righteousness. Whose righteousness? The righteousness of Christ. By His wounds, you have been healed. So, ang ating tugon mga kapatid, makita natin si Kristo, He was willing to suffer that we might be healed from our sickness of sin. In response sa tugon natin, we must be willing to suffer for Christ, present yourself as a living sacrifice that He might be glorified. Hindi yung magsasuffer tayo kay Christ para dalhin niya tayo sa langit. Hindi tayo magsasuffer sa Kanya para mag-priority para buhusan niya tayo ng biyaya ng langit. Lahat na ng biyaya ng langit, binuhos na Ephesians chapter 1, doon kay Kristo. Diba? So paano binuhos yun? Paano niya tayo pinalaya doon? Sa magitan ng paggabitin doon sa punong kahoy at sinumpa ng Diyos ang lahat ng merong taglay ng kasalanan doon sa katawan ni Kristo. Paano nangyari yon? Galatians 3:13, Christ redeemed us from the curse of the law, having become the curse for us. So yun ang sinasabi ko kanina, yung cross, hindi yung piece of wood, kung hindi the curse of God against sin, separation. So pag in-apply natin itong cross sa buhay, take up your cross daily, sabi ni Jesus, is to deny ourselves every day. Ngayon, bilang mananampalataya, ano ang meron tayo? Ang meron tayo ay si Kristo na nabuhay na maguli, the glorified Jesus Christ, ay nasa buhay natin. God has chosen to make known among the Gentiles, sa mga hindi pa nakakalam, yung maluwalhating kayamanan ng misteryo ng Diyos. Ano yon? Na si Kristo ay nasa inyo, na siya ang pag-asa ng kaluwalhatian. Verse 28, Colossians 1:28, na siya ang ating ipinangangaral. Lahat ng mga tao bigyan ng babala at turuan ang lahat ng tao ng lahat ng karunungan tungkol sa kaligtasan, pag-ibig ng Diyos, kaharian ng Diyos. Anong layunin? That upang we may present every man perfect, mature, 144,000 attitude in Christ Jesus. Kaya mga kapatid, in their mouth, sandali lang ha, kasi problema to ah. Sandali lang mga kapatid ha. Bakit nagkaganito ito?
Anyway, sa Revelation chapter 5, 14 verse 5, sabi doon, in their mouth found no guile. They are without fault. Ano? Tapos sa Revelation 7:14, nakita naman natin that they wash their robes with white through their robes and made white through the blood of the Lamb. Ngayon, hindi ko alam bakit ano ito eh. Gusto ko makita nyo. Ulitin ko ha mga kapatid, sandali lang. Sorry. Ayaw talaga. Anyway, so ang ending natin mga kapatid, bago tayo mag-close, yan na yung pag-asa nakita natin. Ang conclusion natin ngayong gabi mga kapatid, ang Panginoon ay mayroong dakilang napagagandang plano sa bawat isa sa atin bilang huling henerasyon ng mga Christians. 144,000. Tayo ito mga kapatid. At ang planong ito ay matutupad, mararanasan sa pamamagitan ng pag-aral at pagtanggap ng three angels' message, the everlasting gospel. At itong message na to, ito yung magpo-produce ng mga tao, yung 144,000 na tatayo sa Great Tribulation, maghahanda ng second coming, mga kapatid. Alam niyo ba na pagdating ni Kristo, yung kanyang kabanalan as a consuming fire, pagdating niya, wala nang veil, wala nang tabing. Kagaya ng una pagpunta niya dito, divinity covered with humanity. Ngayon sa second coming, yung consuming fire as the powerful God. Yung mga taong natakpan, nakadamit ng kanyang katwiran, hindi sila makukonsume sa second coming. Pero yung mga nakarinig, nakita nila yung katotohanan at hindi pa rin tinatinanggap, hindi talaga sila makakatayo. So encourage natin mga kapatid, ang bawat isa sa atin, ipag-pray natin na we will learn to love, to know the truth, to study the truth, the three angels' message, the everlasting gospel, the righteousness of Christ. No? Ngayon, itong mga taong tumanggap, kagaya natin by the grace of God, hindi tayo masusunog. Tayo ay maliligtas, hindi dahil mabait tayo sa ating sarili o makadiyos tayo sa ating sarili. Kung hindi tayo ay tinakpan, dinamitan ng katwiran ni Kristo. At tayo ay magpapahayag na may malakas na tinig, ng may pag-iyak ng pagpapasalamat sa Panginoon. Ito ang aming Diyos na tagapagligtas na aming hinihintay na matagal na. So mga kapatid, it is the word of Jesus Christ that He declared to all of us that in Him we are faultless. He is able to present us before the presence of God faultless. Okay? Jude 24 and 25. God bless us all mga kapatid. Dito tayo magkukonclude sa ating pag-aaral. Praise be to the Lord, mga minamahal na mga kapatid. Napakaganda. So exciting at saka alam ko na na-bless po kayo. Kasi talaga ako habang ako'y nakikinig mga kapatid ay grabe. Yung pag-impress ng banal na espiritu. No? So mga kapatid, magdalanginan tayo sa isa't isa. No? So mga kapatid, i-assign ko na po kayo sa inyo pong mga rooms. Please hit the button, i-accept nyo po ang ating pong rooms, ano? And 5, 4, 3, 2